Sa lahat po ng makapanood dito, meron lang pong bagong issue na naman po tungkol po sa pagkawala ni Joros. Meron naman pong nag-chat sa atin, no? Grabe, sobrang viral po ito doon sa napanood daw niya. Dahil po sinasabi po niya na si Joros po ay nandun po sa ugat ng kahoy. Kaya subukan natin si kaibigan kung ano po ang kanyang masabi dito. Kaibigan, si tatay, dito naman po tayo ulit. Sinabi ko na po ito talaga na tama na, ngunit bumalik yung init po ng isyong ganito, no? Hindi pa rin natapos po yung yung issue po doon sa Aklan, yung nawala ba mag isang buwan na. Marami pong nag-chat sa atin kagabi nung pagkatapos natin mag-live kung totoo po ba yung nagpaabot yung babae na kung meron po daw siyang pira na pamasahe papunta doon sa Aklan, puntahan po daw niya at ituro kung saan po yung katawan ng binatilyo. Sinabi po niya na nasa ugat lang po daw. Yun po ang sabi po niya, tay. Kaya nais ko nga maipaabot natin sa kanila kung totoo po ba at ano po ba ang tugon po nyo dito. Okay. Guys, ito po yung sabi ni tatay. Yung sinabi po ng babae, no? Kung wala naman pong mawawala, hindi naman po yung masama yung sinabi niya. Sabi po ng ating kaibigan, tugunan na lang po ninyo. Oo. Hanapin po doon sa ugat kung mayroong mang ugat. Kasi po, hindi talaga matapos-tapos kapag hindi ito puntahan o tingnan ninyo doon po sa may puno ng kahoy. Sa may ugat po daw yung nalunod na binatilyo. Nandun po daw. Yun po ang sabi ng nagpapaabot nito. Ang sabi ng ating kaibigan, tugunan lang po ninyo. Baka po, no? Isa siya po doon na makatulong. Tay, ano pong mapaabot natin sa lahat na makapanood ngayon? Sa lahat po daw ng makapanood sa ating video, kung mapuntahan man niyo yung kahoy, kapag walang katawan o buto na makikita dyan, kung ano po sinasabi niya, kung buhay pa ba, pwede po natin tigilan na, no? Kasi po nakakaawa yung binatilyo. Hindi po talaga siya makakaalis po doon sa kanyang kinaroroonan. Yung kaluluwa po niya hanggang ngayon dahil po ay ginagambala po ng mga tao. Maraming nagpapaabot. Sana po ay hindi po ito content lang. Kasi ang sabi natin kaibigan, para matapos po yung ganyan po ng mga issue tungkol sa binatilyo, puntahan na lang po ng mga magulang, no? Ipatingnan, ipatanaw gyud sa punuan kung tinuod ba ang giingon sa babae. Kung mapapanood po natin yung babae daw, sabi yung nagchat sa atin, parang tutuhanan talaga po ang kanyang ipinapaabot. Kaya nandito tayo kay kaibigan, nais po natin na mabigyan tayo ng advice ko ano po ang kanyang advice. Pero ito yung sinabi ng ating kaibigan na wala pong mawawala kung puntahan po daw ninyo. Kaibigan, ito lang po, no? Kung pagkatapos na matingnan po ninyo, pwede naman siguro na wag na lang po natin na i-request po sa amin, ha. Last na po yung pag-request ninyo po ngayon, no? Ayaw na po namin na magpapaabot pa. Ipagdasal na lang natin, dalangin na po natin. Tanggapin ba ang katotohanan na siya po ay wala na, at saka yung nangyari ay doon na po nakatadhana ang kanyang buhay. Kasi po nakasulat na po talaga tayo sa libro ng buhay kung ano po ang ating katapusan, kung ano man po ang ating ikakamatay. Kaya tanggapin, dapat po natin na tulungan natin na
ipagdasal yung mga magulang na makamove on na kahit po hindi po nila nakikita po yung yung anak po nila na nawala po doon. Kasi mas lalo po talaga, mas lalo nga ma-stress po yung magulang dahil po sa patuloy po nila na magpapaabot ng mga maling impormasyon, no? Kaya nagpapasalamat po ako sa mga tao din na nag-request sa atin kasi po meron silang tiwala. Kaibigan, ano pong masabi po inyo sa nag-request sa atin? O sabi ng ating kaibigan, pagkatapos ninyong matingnan, sana po ay wala na pong mga hula-hula, no? Mga area na kung saan po, no, marami pong nag-content, may nagsabi nakita na daw doon sa gubat ang nakakuha yung matanda. Grabe, napakasakit po talaga isipin po ito sa mga magulang. Kaya dapat po pagkatapos ng matingnan po yung sinasabi ng babae, mas maganda, no, pwede po bang hingiin po ninyo yung GCash number po ng naghula nito, kasi po pag meron daw siyang pamasahe, no, ay pupuntahan po daw niya doon sa aklat at ituro kung saan po yung bangkay para magbigay din po kami ng pamasahe, no. Sana po ma'am, yung nag-request sa akin, no, kunin mo yung GCash at saka yung Facebook page po niya, Facebook, para may connection tayo doon sa kanila, para magbigay tayo kahit 1,000 man lang para pamasahe po niya doon sa Aklan para po matulungan niya. Baka po siya po yung totoong makatulong dito. Kaya salamat po kaibigan sa advice